Hey, what's up you guys? This is Jem and in this new vlog, medyo kakaiba to, no? Medyo awareness, no? Para sa inyo, yung mga gustong pumunta ng Canada. Okay? So, ang pag-usapan natin today is about sa mga travel history ninyo, no? Yung mga dapat ninyong ihanda or dapat ninyong i-keep. Ano yung mga bagay na dapat ninyong i-keep pag gusto ninyong pumunta ng Canada? Okay? Kasi I'm thinking kasi kung ano yung i-share ko sa inyo sa vlog, and since nag-asikaso kasi ako sa requirement for PR, na-realize ko na kailangan malaman nyo to. Okay? Kasi pag wala ka nito, baka mahirapan ka pagdating sa PR application mo. Okay? So kailangan ihanda mo tong mga to, and then dapat i-keep mo to, no? Kung meron ka ng mga ganitong bagay, kailangan i-keep mo siya. Okay? Okay. So, naisip ko to na i-vlog, no, para kayong mga followers ko magka-idea kayo, no? Magka-idea kayo. Kasi kasi ako ng PR ko, no, kaso ko ng mga papel. And itong listahan to, no? Ayan, ang dami. Ito yung mga listahan. Okay? So, and then pagdating sa checklist, ito yung checklist ng Newfoundland, no? Ilang page to? 1, 3. Ayan, back to back yan, no? Back to back. Ayan. 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 At yan. Okay? So, napakadaming kailangan ng mga supporting documents pag PR na, no? Mas madali lang yung sa GCK before, yung pagpasok mo pa sa Canada, medyo hindi pa ganun kadami. Pero dito, ang dami. Okay? Ano yung mga bagay na dapat ninyong i-keep at dapat yung paghandaan pagdating dito sa PR application kung sakaling ma-PR kayo balang araw? Or maybe inside Canada ka na, ano yung mga bagay na dapat kunin mo na agad? Okay? Number 1 talaga is, ang pinaka-struggle ng karamihan is ito talagang proof of funds, no? Kailangan, ito yung hinuhuli ko kasi meron ako mga bank sa Pinas, pero hindi kasi ako napaghandaan na kumuha ng bank statement. Yung iba kasi pag nandito ka na sa Canada, tapos ang bangko mo sa Pilipinas, ang tagal, no? Ang tagal lang mag-reply. Minsan di mo ma-contact, ang tagal. Okay? So, before kayo ma-PR, dapat ready na yung mga bank account ninyo. Okay? So, bawat provinces, magkaiba kasi ang proof of funds. Nandito sa Newfoundland, parang bawat person, 6,500 ang dapat may laman ka sa bangko ng 6,500. Kung isa lang yun na isang tao, kung kasama asawa mo, anak mo, kailangan medyo mataas konti. Okay? Number 1 yun talaga, proof of funds. Okay? And then, pagdating sa ibang document is ito, yung mga ticket, no? Yung ticket nyo, lahat ng mga flight ninyo, no, nagpapasyon kayo, ang tawag dito is supplementary information your travels, IMM 5562. Ito, ang makita nyo, no? Yan, supplementary information your travels, yan. Okay? Dapat tinapon ko kasi yung mga ticket. Okay? So kung maaari, lahat ng trip ninyo, no, tumatak lahat sa passport, i-save niyo yun kasi andun yung mga date, no? Ilan ang hours. Hahanapin kasi dun, ilang araw, ilang hours. Minsan hindi mo malala yung flight, ilang oras, no? So, ilagay mo dun, or ilang araw yung flight mo. Supplementary information your travels pala. So, dapat i-keep mo yun, no?
And then isa pa is yung mga jewelry, no? As soon as you can, if mayroon kang pera, no? Ano ka talaga ng jewelry or yung pabahay, no? Dapat mayroon kang liabilities. Ilista kasi nila doon, no? Liabilities, yung mga funds mo, no? Yung funds and yung mga sasakyan mo, motor, sasakyan. Kailangan meron ka nun. Okay? So, ilagay mo yun doon, no? Parang supporting documents yun na aside sa pera mo dito sa Canada, meron kang mga parang asset, no? Asset din pala. Asset pala ang tawag. Meron kang mga asset sa Pilipinas. Okay? And buti na lang, no? Buti na lang sa awa ng Panginoon nung nakaraang ilang buwan na ba yun. So, bumili ako ng sasakyan sa Pinas. Nagamit ko yun. Okay? And nung nag-Taiwan ako, meron din akong motor doon. Iniwan ko din doon. Buti na lang meron din ako. Okay? And nung nag-Taiwan ako, buti nakapag-invest ako sa mga gold, no? Meron akong necklace, meron akong bracelet, and malaking tulong. Kasi ito total pala nila doon yung total net worth mo. Ngayon ko lang nalaman, no, kailangan pala yun. Nakalagay doon sa application, how much is your total net worth. Okay? So, kailangan itong mga to, paghandaan ninyo, no, kung wala pa kayong mga investment, wala kayong liabilities, wala kayong asset, kunin nyo na agad if mayroong pera. Okay? Huwag lang kayong mag-rely sa bangko dito sa Canada, kailangan meron kayong ano sa Pinas kasi nakalagay doon. Lalo na kung may mga asawa kayo, no, dapat meron din siyang sarili niyang bangko doon sa Pinas. Okay? Nakalagay kasi doon, you and your spouse, if married ka, no, proof of funds or bank account na nasa kahit saan, basta pag may-ari ng asawa mo or sa'yo. Okay? So karamihan kasi sa mga Pilipino, no, walang bangko, walang savings. So, kailangan kuha kayo, no, pag bago pa kayo dito sa Canada. Kuha kayo, no? Kuha kayo either sa BPI or sa BDO. I think may BDO dito sa Canada, mas maganda if yung kunin nyo. And then, para sa akin, mas maganda din yung BPI kasi yung bank statement nasa app lang siya, no? Hindi mo na kailangang tumawag. Okay? So, yun yung paghandaan ninyo, no? Para sa akin, mas okay yung mag-invest kayo sa mga gold. Okay? And then, yung sasakyan, kung meron na kayong pambili, kasi magagamit nyo din dito. Yung iba kasi kasama namin, may mga pabahay sila, no? Pabahay sa pag-ibig, no? So, yan yung parang sinusupport nila. Okay? Kasi, titingnan kasi nila yung total net worth mo if dadalhin mo yung pamilya mo dito. If kaya mo ba talagang buhayin sila or di ka ba aasa sa gobyerno? Something like that, no? So, mayroong mga application form doon na yung liabilities, yung asset mo, napakadami. And na isipan ko to na i-share sa inyo kasi marami sa atin na hindi prepared sa ganitong bagay, no? So, ano pa ba? Okay, isa pa. Kailangan pala, no? Before kayo mag-apply ng PR, kung meron kayong magkakapatid, dapat alam ninyo yung mga birthday nila. Lahat. Ito yung struggle namin kasi hindi namin naalala yung, kahit yung isa kong kasama, mga birthday ng kapatid niya, hindi niya maalala ng dami nila, no? And ako din. So, ang hiningi ko sa kanila is yung mga SSS number nila kasi nandun yung mga birthday. Buti na lang sinend nila sa akin and na-realize ko na importante pala to. Ano pa ba? Isa pa is yung kung nasa ibang bansa kayo, yung police clearance ulit, no? Kailangan nyo kumuha ulit pag nag-PR na kayo, nag-apply kayo ng PR kasi yung pagpasok nyo dito na police clearance kung saan kayong bansa galing ma-expire kasi yun, so kailangan yung kumuha. Like sa amin sa Taiwan, pinadala na naman namin yung original ERC pabalik sa Taiwan kasi kailangan yun. Okay?
And ang isang mahirap dito is yung generic application form for Canada. Ito yung ang dami, no? Ang dami dito. Ito yung generic application form for Canada. Ayan. Ayan. So, nilalagyan ko dito yung sa sobrang dami di ko matandaan. Nilalagyan ko ng okay na siya or for review na siya. So, actually, marami ng okay, no? Nakikita niyo okay na yan lahat. So, patapos na ako. Patapos na ako and kunti na lang dito. Ayan. Okay? Kunti na lang. So, yun lang ma-share ko sa inyo, no? Kailangan meron kayong assets, okay? And then meron kayong mga bank accounts, meron kayong mga jewelry just to support your PR application. Okay? Especially pagdating sa PR application, pinaka big deal talaga is yung proof of funds. Okay? So, I hope aware kayo dito no na kailangan nyo ng proof of funds. Kung bago pa lang kayo sa Canada, huwag muna kayong mamili ng mga luho ninyo. Save din kasi ang laki ng babayaran pag PR na, lalo na ngayon na nagtaas yung presyo. Okay? So, PR ko, babayaran ko lahat-lahat is around 3,000. Pero hindi pa ako nagbayad no kasi nasa provincial nominee pa kasi kami. Pero around 3,000 ang babayaran ko. 3,000 sa Canadian dollars. Okay? And $3,000 Canadian dollars. Buti na lang DIY. Wala akong babayaran consultant. Nag-DIY lang din ako kasi kung mag-consultant ako, magbayad ako ng consultant fee and then meron pa sa government. Ang laki. So, buti na lang inaral ko tong DIY, so wala akong ibang babayaran na consultant, no? So, yung 3,000 kaya yon, no? Pag medyo matagal-tagal na kayo dito, kaya yon, magbayad kayo sa Government of Canada. Okay? So far, yan lang may share ko sa inyo, no? And huwag niyong kalimutan talaga, no? Yung bank ninyo, yung mga asset ninyo like jewelry, sasakyan, o motorcycle, kaya yung bahay ninyo. Okay? So, kailangan prepared kayo pag pumunta kayo ng Canada. Kung bago ka pa lang sa Canada, be sure na makakuha kayo ng either bili kayo ng gold, no? 24K na gold, o kaya kahit yung scanhan na sasakyan, at least may maipakita kayo na pang support. Okay? And yung bank account ninyo dito sa Canada, merong dalawa yon, merong checking and saving. So, pag una kasi ibigay nila is checking, so kailangan meron din kayong savings. Okay? So, yan lang may share ko sa inyo na I hope mapaghandaan ninyo, no? Pag dumating na kayo na yung ma-PR dito sa Canada. Okay? Thanks for watching. Again, this is Jim. See you next time. Bye-bye.